Naalala niyo yung Typhoon missiles? Yung matagal na nirereklamo ng China sa Pilipinas. Naalala niyo yung Typhoon missiles? Oo. Ang sabi ng Pilipinas, ay hindi na tatanggalin yan sa Pilipinas. Sorry kayo. Sorry. Mabubwisit na naman ng China sa Pilipinas. Napakawalang yan. Mabubwisit. Mabubwisit na naman ng China sa Pilipinas. Magdadagdagan na naman yung mga barko dyan sa West Philippine Sea. Sabi kasi ni Anyo, Philippines has no plans to withdraw Typhoon US missile system. Mabubwisit na naman yan. Buti naman. Alam nyo, actually, I was hoping na talagang hindi nila tatanggalin eh. Ang kwento ko kasi nito, mga kotsero, di ba ganito? Naiyak ako sa tuwa. Anyway. Ang kwento kasi niyan, mga kotsero, di ba, nung pinasok yan dito early this year kasi para sa balikatan eh. Mm-hmm. Pinasok tong Typhoon missile system. Oo. Pinasok yan. So, nung pinasok, ay nagreklamo ang China. Galit na galit ang China. Sabi, tanggalin niyo yan sa Pilipinas. Tanggalin yan. Nababagabag kami. Ginugulo nyo ang sistema ng South Asia. Ganyan. Oo, ganun si China eh. Nagwala talaga siya. Ang pangako ng Pilipinas, wag kayong mag-alala. Ano ba kayo? OA naman kayo mag-react. Hanggang September lang to. Bago tayo magpatuloy sa ating next topic, tayo po muna mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Marami. Ayan. So, kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede naman padala ng inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang i-download ang Sendwave app. Gumawa kayo ng account, lagay niyo bank account details niyo at pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit yung mga promo code na Coach Jared, makakuha na karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. September na. Pagdating na September, wala kaming planong tanggalin yan. Meron tayong magagawa sa kanila at isa-asaran. Ito kasi sabi. National Security Advisor Secretary and National Security Council Director General Eduardo Año said Friday, kanina lang to, the government has no plan to withdraw the Typhoon US mid-range missile system in northern Luzon. From September to forever. Gusto ko to sinabi na to ni Arlene Aziz. From September to forever. Walang plano tanggalin yan. Sino may sabing tatanggalin yan? Alam niyo mga kotsero, up until today, ang sinasabi ng ng ating AFP at saka DND, up until today, tatanggalin yan ng September. September 20 na, 10 days na lang tapos na ang September, di pa rin tinatanggal. In an ambush interview with Secretary Año during the celebration of the 50th anniversary of the Maritime Safety Services Command of the Philippine Coast Guard at Sangli Point in Cavite, he confirmed that the Typhoon missile system is still in the Philippines and that there is no timeline for how long it will remain in the country. Mabubisit. Alam niyo kung kay Digong to, sigurado bukas wala na yan. Kung kay Digong to, wala na yan. As in, August 31, September 1, wala na yan. Ganun. Hindi. Visit na naman. Mabubisit na naman ng China dito. Tapos sabi, Año explained that the armed forces of the Philippines still requires the missile system for training purposes. Training purposes lang naman daw. Ano ba? Wag daw OA China. Wag OA Xi Jinping. Training purposes lang. The decision regarding the withdrawal of the mid-range system will go through consultation between the Philippines and the US under the Mutual Defense Board Security Engagement Board, MDB-SEB. Ano sabi ni Año? Wala pang planong i-pull out yan. It would be the decision of the MDB-SEB, yung Mutual Defense Board,
Yan ang may say dyan, and there will be a consultation, but for now, we need the Typhoon missile launcher for our training and capability upgrading ng ating armed forces. Kailangan alam din natin kung paano mag-operate nito because in the future, ito yung equipment na kailangan natin. Okay pa ba ang China dyan? Ilang truck yung may Typhoon? 3 yata yun eh. 3 o 4. Oo, 3 o 4. Alam niyo ba't kinakabahan ng China dito? Well, I'm pretty sure na majority of you alam na kung bakit kinakabahan ng China dyan. Kasi ito lang yung missile system na kayang makapasok sa land area ng China. Ito lang kasi malapit eh. Tapos abot din ito yung mga reclaimed islands dyan sa may bandang West Philippine Sea. Oo. Abot din ito. Abot eh. Kaya silang pasukin na ito. Oo. Kaya pinupwersa nila si Pilipinas na tanggalin nyo yan. Bakit? Sino kayo para diktahan kami kung paano namin patatakbuhin ang bansa, di ba? Ito pang masaklap. Ayan, no? Sabi ng Reuters. Philippines eyes future missile launchers purchase. Ayan na nga ba sinasabi natin. Good job. Good job, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Oh. Good job, Mr. President. Bakit? Napaka-importante nito. Philippines eyes future missile launchers purchase to retain US Typhoon system. So bibili tayo ng sarili natin. Yun ang sabi. Okay. The Philippines hopes to procure mid-range capability missiles in the future and wants to utilize a US deployed Typhoon system for its military training with no immediate plan for it to be returned. Oo, kasi bibili daw tayo ng sarili natin eh. Reuters reported on Thursday the United States was testing the feasibility of the missile system's use in a regional conflict and has no immediate plans to take it back. So, ibig sabihin mga kotsero, at least now we can say, medyo lantaran na natin yung masasabi. Na, this will also serve as a deterrent. Parang na rin siya, mapigilan ang China sa kanyang mga kabalostugan dito sa region. Yung sabi. The United States was testing the feasibility of the missile system's use in a regional conflict and has no immediate plans to take it back. Wala sa planong tanggalin. It was sent to the northern Philippines in April as part of the two defense allies joint military drills in what was its first deployment in the Indo-Pacific region, though no missiles were launched during the exercise. Wala naman daw. Oo. Ito na yung binasa natin kanina na may consultation, etc., etc. A satellite image taken on Wednesday by Planet Labs and reviewed by Reuters showed the Typhoon at Dalawag International Airport in Ilocos, which faces the South China Sea and is near the Taiwan Strait. So sa gitna siya nakapwesto. Again, mga kotsero, multi-purpose to eh. So it's for South China Sea at saka Taiwan Strait or yung Luzon Strait. Luzon Strait tsaka South China Sea. Sarap-sarap naman na ito, no? Sarap-sarap naman na malaman na ganito yung naging direksyon ng ating administrasyon, di ba? Oo, na finally pinaglalaban na natin yung soberenya natin. Oo, finally. Tapos, yun nga, nagparamdam na ito na nga yung bibilhin. So, bibili na tayo niyang gamit na yan. Finally. I guess it's prudent, no? Tama yung ginawa nilang yan. Tama yung ginawa nilang yan.
Kasi nga naman, sabi nga ni Senator Amy, di ba? Merong 27 hypersonic missiles na nakatutok daw sa mga key locations dito sa Pilipinas. Sabi ni Senator Amy na hindi naman natin alam kung hindi naman natin alam kung saan niya napulot yung impormasyon na yan. Oo. I'm sure, sabi ni Gigi Monforte, kokontra si Manang Amy. For sure. Hindi na ako magtataka. Bukas makalawa, meron ng statement dyan. Nanggugulo na. Naghahanap ba tayo ng gera? Naghahanap ba tayo ng gulo? Naghahanap ba tayo ng ganito? Sure yan. Magsasalita ng ganyan si Amy Marcos. Alam niyo naman yun Mahilig yun sa Chekwa Well, hindi ko alam. Siguro. Hindi ko naman alam Di ba? So, for sure, bukas makalawa, may statement na naman si Amy Marcos dyan. Oo. Alam nyo mga kotsero, sakto, mag-i-election na next year. Huwag na nating iboto yung mga kaalyado ni Duterte. Huwag na natin iboto yung mga kaalyado ni Duterte. Si Bongo, si Bato de la Rosa, Amy Marcos, yan, sure yan. O mga kaalyado ni Digonggong yan. O huwag na natin iboto yung mga yan. Oo, huwag na natin sila ihalal. Itapon na natin sa basuran. Kung paano natin binasura ang 8 diretso, gawin natin sa kanila yan, mga tao ni Duterte. Pero syempre, magsasalita si China. Hindi papayag si China na wala siyang statement. Hindi siya papayag na wala siyang statement. Ano statement ni China? Ito. China responds as US ignores protest over missile launcher on doorstep. Yan Sabi, diyan kinakabahan. 4 pala. And then, isang radar. Tapos ito, 4 yung Typhoon. 4. Akala ko 3 lang. 4 pala. 4. Akala ko 3 lang Ito yung radar niya. Ayan. Tapos ito yung launcher. Ayan Yan. So, imagine, merong isang nakatutok sa saan ba to? Mischief Reef. Isa sa Scarborough. Isa sa Ferry Cross. 3 na agad. Meron pa isang extra. Anyway. Ay, nako. Training lang naman daw. Ito yung sabi ng China. Following the announcement of plans to place the mid-range capability in the Asia-Pacific, China criticized the US, accusing it of undermining peace and stability in the region. Laging ganun, Laging ganun. Laging sinasabi ni China na nanggugulo na naman kayo. Nanggugulo na naman. Tanggalin niyo yan dito kasi magugulo ang region. Magugulo ang Asia-Pacific. Amerika talaga nanggugulo Ang hilig-hilig ng Amerika manggulo. Ganun. Sasabihin sa Pilipinas, ang Pilipinas talaga tuta ng Amerika yan Uto-uto kayo sa Amerika kayo Pilipino, uto-uto kayo sa Amerika Dapat sa amin kayo uto-uto, hindi sa Amerika. Oo, dapat ganon. Ginugulo niyo yung region namin Nagkakaisa kaming lahat dito sa region namin. Talaga? China? Totoo? Nagkakaisa ang ASEAN? Hindi. Malamang ngayon, nagkakaisa na ang ASEAN laban sa China. Malamang sa malamang. Bakit? May update. Ito, balita lang to kahapon. Medyo mahaba. Pero, mga kotsero, yung ating mga kapitbahay ay unti-unti na ring nagagalit kay China. Bakit? Kasi sa kawalang-yaang ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea. Play. Atin na hindi lamang pala Pilipinas ang may territorial issues laban sa China. Dahil bukod sa tumataas sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea o WPS, ay hindi rin humuhupa ang girian ng Japan at China ukol naman sa sino nga ba sa kanila ang siyang nagmamay-ari ng 5 maliliit na isla at 3 bato na matatagpuan sa Senkaku. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba ng China ang border disputes nito sa India at sa Bhutan. Patuloy nga nating alamin kung bakit tila nagkukumahog ang China na palawakin ang kanilang teritoryo at bakit pati Indonesia, Malaysia, Laos at maging South Korea Nagagalit ay umaalma na sa mga ikinikilos ng China. Paulit-ulit na pinag-uusapan ng China ang pamahalaan ng Indonesia na ihinto nito ang isang drilling project ng oil and natural gas na malapit sa mga isla ng Natuna. Giit ng China,
Ang lugar na ito ay kabilang umano sa kanilang 10-line territorial claim. Sinabi pa nito na isang infringement sa kanilang territorial waters ang ginagawang Tigas ng mukha pagkuha talaga, umano no? ng Indonesia ng natural resources ng Beijing. Subalit, sagot naman ng Indonesia ay nasa exclusive economic zone ng kanilang bansa ang Natuna Islands kung kaya't walang karapatan ng China na pahintuin sila sa kanilang mga Correct. ginagawa roon. Tama yun. Inakusahan din Paglaban ng niyo yung Jakarta teritoryo niyo. ang Beijing ng iligal na pangingisda sa paligid ng Natuna Islands at pananakot sa tuwing nagpapatrolya ito sa nasabing lugar. Samantala, nagmatigas naman si Prime Minister Anwar Ibrahim na hindi yuyuko ang Malaysia sa mga hinihingi ng China na itigil nito ang paggalugad ng langis at gas sa lugar na malapit sa Sarawak. Sagot naman ng China, lumampas na ang mga oil projects sa Malaysia sa 10-dash claim ng Beijing. Hindi rin napigilan ng China ang pagkadismaya sa Malaysia kung Pati kaya't Malaysia. nagpadala pa ang Beijing ng diplomatic note o note sa Jakarta. Indonesia, Subalit, Malaysia. nanindigan si Prime Next. Minister Ibrahim na ang mga oil and drilling exploration activities ng kumpanyang Petronas ay legal dahil nasa loob mismo ito ng karagatan ng Malaysia. Paliwanag ng opisyal, hindi ito ang unang pagkakataong nakatanggap sila ng diplomatic protest galing sa China. Niliwanag din niya na hindi totoong nilalabag na Malaysia ang China o ang teritoryo ng China at kung ipagpapatuloy niya ng Beijing ang pakikipagtalo ay makikinig sila, subalit kailangang ding makinig ang Beijing sa Jakarta. Ang opisyal na sukat ng China ay halos 9.6 million square kilometers habang ang Laos ay nasa 236,800 square kilometers lamang. Subalit alam niyo ba na ayon sa ilang ulat ay sinasabi ng China na pagmamay-ari nito ang ilang parte ng bansang Laos. Ang kanilang batayan ay isang historical claim na nagmula pa raw noong Yuan Dynasty o noong mga taong Diyos ko, no? 71 hanggang 1368. Yun ang lagi nilang sinasabi, no? Na meron silang historical claim base sa mapa ng ganito, nung Yuan Dynasty pa, etc. etc. Pero yung mapa na yun, very recent lang isinulat. Halimbawa, yung sa, yan, yung 10-dash line nila. Oo. Historical claim nila, panahon pa yan ng Qing Dynasty, oo, ganyan. Amin na yan, panahon pa ng Qing Dynasty, etc. etc. Pero yung mapa sinulat 1935. Nasaan yung Qing Dynasty noong 1935? Sige nga, nasaan siya? Ganon sila mang-agaw. Oo, kunyari, historical claim. Pero, yung mga mapa is very recent. Bago lang. Napaka walang kwenta talaga ng Chinese Communist Party. Sobra. O tingnan nyo, pati mga Chinese galit na rin sa Chinese Communist Party. O, panoorin nyo si China Uncensored, panoorin nyo ano ba yun? China Fakes Everything. Yung pangalan ng YouTube channel na yun siya. Si China, yung gumagawa ng China Fakes Everything. Si David Zhao. Meron pang isa. Si China Observer. Ayan yan, si China Observer din. Yan. Si China Insider, si David Zhang, di ba? Si China Insider. Meron pang isa, si China Observer. Yan, panoorin niyo yun, yung mga yun. Kasi sila yung mga nagkukwento ng mga hindi yung mga kwento sa loob ng China na hindi censored. Yung mga hindi manipulate ng Chinese Communist Party. O sila yung mga nagkukwento ng ganun. Kaya panoorin niyo sila dyan. Okay yung mga channels na yun. Kung gusto niyo malaman yung mga iba pang ganap sa China na hindi binabalita ng media nila. Wala namang komento ang Laos sa issue na ito. Subalit, batay sa ilang mga pahayagan, ay may malaking utang ang Laos sa China na halos kalahati ng lahat ng external public debt. China nito. debt trap. Buti hindi tayo naipit dyan, no, sa debt trap ng China. O kasi yung mga projects ng China dapat sa BRI, hindi natuloy. Oo. Hindi natuloy yung mga yung mga BRI projects sa Pilipinas. Nag-cancel nung panahon ni Digong. Actually, before bumaba si Digong,
Nung first few years ng administration ni Digong, okay pa. Tapos, nung mga last few years na, nung 2021, nung binalik ni Digong yung VFA, yun, doon uli nagka-problema. So, alam na natin. Oo. Alam na natin kung paano winalangyan ni Digonggong yung Pilipinas nung panahon na yun. Oo, dahil syempre, BRI, at alam nyo mga kotsero, yung Belt and Road Initiative, kilalang kilala yan, napaka-corrupt niyan ng sistema na yan. Oo. Napaka-corrupt ng sistema na yan. Ang gagawin ng Belt and Road, ipopropose. Tapos, ang gagawin doon ng China, lalagyan nila yung mga kausap nila. Lalagyan nila yun. Para mai-aprobahan lahat ng proyekto. So, in theory lang naman, di ko naman sinasabing meron talagang nakuha si Digong. Posible ba may nakuha si Digong sa BRI? The answer probably will be yes. Oo. Base yun sa mga kwento-kwento ng ganap sa BRI. Wait lang nga. Ayusin ko nga. Ayan. Yan. Yun. Taas ng mic ko eh. Anyway. So, yun. Marami yung testimonya ng BRI projects kung saan naglalaglag yung mga contacts ng China ay nasa payola nila. Nasa payola nila. Kaya most probably, kung sino man yung mga naging involved dun sa mga China projects, alam na natin na medyo napayulahan yung mga yun. Siyempre, isa dyan yung si I Am Sorry. Oo, isa yan, si I Am Sorry. Siya yung nagpasok ng siya yung unang-unang BRI sa Pilipinas eh. Yung sa Manila North Rail, yung na-cancel. Anyway, tuloy natin. Hintulutan naman ng China ang Laos na ipagpaliban ang pagbabayad dito sa mga utang. Anila, mas pinili ng Beijing na mag-focus sa Belt and Road projects nito sa Laos. Ang Socotra Rock ay nasa gitna naman ng South Korea at China. Ito ay may layong 149 kilometers mula sa South Korea at may layo itong 245 kilometers mula sa China. Ang batong ito ay sentro ng alitan naman sa teritoryo ng Seoul at Beijing. Parehon lang iginigiit na ang Socotra Rock ay napapaloob sa kanilang mga EEZs. Gayunpaman, ayon sa international maritime law at paliwanag rin ng ilang legal experts, ang isang lumubog na bato kagaya ng Socotra Rock na nasa labas ng territorial sea ng isang bansa na karaniwang sinusukat bilang 12 nautical miles ay hindi pala maaaring angkinin bilang teritoryo ng South Korea, China o anumang bansa. Yes, nasa UNCLOS yun eh. Nasa UNCLOS yun mga kotsero. Ang pwedeng ang mga rock features etc. Yung mga low tide elevations na yung mga bahura na lumalabas lang pag low tide, they don't create their own territorial waters. So wala kang pwedeng mag-claim dyan as their territory. Hindi yung territorial waters. Kaya nga nakakatawa to si China na yung buong South China Sea inangking niya na territorial waters. High seas na yun. High seas na yun. Kaya yung mga tinuturo sa atin ng mga international relations experts dyan, kabobohan yun. Lang yan, nauto ako nung hayop na yun eh. Akala ko totoo yung mga pinagsasabi niya kasi nungalingan pala eh. Oo. Yun lang pala yung pinasa sa kanyang notes galing sa Chinese Communist Party. Nauto ako nung hayop na baklang yun. But anyway. Anyway, so yun. Ganun. It does not create its own territorial waters. Sabi ko sa inyo mga kotsero, China fakes everything. China fakes everything. Kanina nga pinost ko sa Facebook, nakita nyo, yung pinost ko na yung mga aso na pininturahan sa mukha para magmukhang panda. Nakita nyo, puntahan nyo yung Facebook page ko, ang pangalan Jared Polido. Follow na rin kayo doon. Puntahan nyo yung Facebook page ko. Yung aso pininturahan na sa mukha. Hinigyan ng itim dito. Tsaka pininturahan ng itim yung braso para magmukhang panda. Hayop. Langya kayo. Animal cruelty pa kayo. Hayop. Anyway.
Minsan talaga mas hayop pa yung tao kaysa sa hayop eh. But anyway. So yun. Sa UNCLOS po, nakasulat na yon. Malinaw na malinaw po yun sa UNCLOS. Oo. Ang mga bahura, ang mga bato, rock formations, they don't create their own territorial waters. Kaya kalokohan, kabalbalan yung sinasabi ni China na territorial waters nila yung South China Sea and the West Philippine Sea. Pilipinas nga, di natin kiniklaim na teritoryo yan. Sinasabi natin, meron lang tayong sovereign rights dyan eh. Sovereign rights, yes. Nonetheless, it is still sovereign. Ibig sabihin, no other nation can impinge on our rights there sa West Philippine Sea. Balit ang nasabing issue sa pagitan ng Seoul at Beijing ay hindi umano balakid sa mithiin ng China na palawakin ang kanilang teritoryo. Sinabi ng Lowy Institute, isang think tank sa Sydney, Australia, ang isang world power kagaya ng China ay gumagamit ng mga representational mediums katulad ng mga national at historical maps upang bigyang katwiran ang kanilang exceptionalism. Pero fake naman. Anila, ito ay upang iparating ang kanilang mensahe ng maritime territorialism. At naniniwala rin ang ibang geopolitical experts na isa ring dahilan kung kaya't pinalalawak umano ng China ang land territorialization nito ay upang bigyan ng option ang mga leaders ng ibang bansa na sa China makipag-ugnayan at hindi sa Estados Unidos. Subalit para sa ilang political scientists at maging business analysts, ang dahilan pala kung bakit nakikipaggirian ng China sa Pilipinas, sa Japan, sa India, sa Bhutan, Indonesia, Malaysia, Laos at maging sa South Korea ay dahil sa mga natural resources na matatagpuan sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kabilang na rito ang mga deposito ng langis, mga yamang dagat at sea minerals na magagamit ng China sa pangarap nito maging numero 1 bansa sa buong mundo. Subalit paano nga ba isinasagawa ng China ang mithiin nito? At may iba pa kaya mga bansa na kaalitan nito pagdating sa mga teritoryong panlupa at pandagat? Ang mga sagot po na yan sa mga katanungang ito ay aalamin natin sa ikatlong bahagi ng ating ulat sa mga susunod na araw. Anyway, pero nakasulat naman na dito, ayan oh. Medyo spoiler alert yung title nila eh. Ayan, spoiler alert. Ayan oh. 17 countries ang kaalitan ni China. 17 countries. Grabe. Akala ko ba Pilipinas at Amerika ang undermine ng peace and stability in the region? Oo. Akala ko Pilipinas tsaka Amerika eh. Oo. 'Di ba? Akala ko Pilipinas tsaka Amerika ang nag-undermine ng peace and stability in the region. Ay hindi pala. China pala. Oo. China pala, guys. Oo, yun pala. Yun pala ang ganap. Yung pala ang ganap. Gusto ko tong comment ni Pogo. Bumaha sa China, sabi ng tubig, gusto mo ng territorial waters. Pagpanalangin nyo na walang Duterte makakabalik sa kapangyarihan para mawala sa buhay natin si China. Para patuloy siyang nandiyan sa malayo. Kasi kapag mayroon Duterte na nakabalik, good luck. Actually, kahit hindi Duterte, kahit mga kaalyado ni Digong, kaalyado ni GMA, huwag niya nang paano. Kasi yun yung mga yun eh. Sila yun eh. Sila yung mga pasaway dyan eh. Oo, mga kaalyado ni GMA, kaalyado ni ni Duterte. Yan, sila yan. Friends sila ni China. Oo. Ewan ko, siguro dahil, baka love lang talaga nila si China, di ba? Baka meron kasing mga bagay na napakasarap mahalin, no? Para sa China, oo. Di ba? Kapag nga naman pag nasa payola, sarap mahalin eh. Diba? Oo, pag nasa payola ka, sarap mahalin ng China, oo. Tingnan nyo, may mga Pilipino rin nasa payola ng China, anong ginagawa? Yun, di ba? Todo push sa agenda ni China, di ba? Sinisiraan si PBBM para lang maitulak ang agenda ni China. Ganun. Nasa payola kasi. Payola ni China eh. Di ba sinabi na nga ni Attorney Cristina Enrile, meron siyang impormasyon. May nakaalap siyang impormasyon na ang nagbabayad daw
ng mga pro-China pro-China bubulagers ay si Martin Andanar. Tindi nun, guys. Alam naman natin kung nasaan si Martin Andanar ngayon. Meron siyang plum post sa CGTN. China Global Television Network. Ay, state-owned. Galing. Di ba? So, alam na natin. Alam na natin, mga kochero, kung bakit ganun. Let's just hope na, na one of these days, bumagsak na lang si China. Kasi iniisip ko, magkakaroon kaya ng pagkakataon na na mahihimas-masan si China sa mga kabalbalan niya. Kaso naisip ko parang malabo yata 'yun. Siguro bumagsak na lang ang CCP. Oo. Siguro pag bumagsak ang CCP, mahihimas-masan ang tao ng China. At mararamdaman nila kung gaano sila winawalangya ng CCP. Oo. So baka pag wala ng CCP, doon na mahihimas-masan ng China. Isa pa yan sa mga iniiyak ni Xi Jinping ngayon. Galit na mga tao sa kanya. Ang taas ng unemployment rate sa China. Napakataas yung youth unemployment nila. Ang daming umaalis na mga negosyo. 'Di ba? Ang daming nagugutom ngayon sa China. Tapos yung tofu dreg condominiums ay walang nalugi yung real estate industry nila, patay. Hindi ma-bail out. Laki ng utang Hindi ma-bail out. Okay, so mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Daddy YouTube channel, pa-follow sa ating Facebook page. And by the way, wait lang. Nakailang likes tayo today? 2,461. Umabot tayo ng 4,000 kanina Medyo kuripo talaga kayo sa likes Di bale, babigay bukas. Anyway, mga katsura, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. Share nyo po yung mga replays natin para marami kong makarinig ng mga pinag-uusapan natin dito, mga katsura. And I'll see all of you tomorrow sa next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Bye-bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?